Andang araw. Napakaganda ng mga kasal ng mga Maguindanao. Ang mga kasal na ito ay puno ng kagandahan, tradisyon, at kahalagahan sa kultura ng mga Maguindanao. Sa mga kasal ng mga Maguindanao, makikita ang mga tradisyonal na ritual at seremonya na nagbibigay ng kahulugan at pagpapahalaga sa pag-iisang dibdib ng mag-asawa. Isa sa mga halimbawa ng tradisyonal na ritual ay ang pagkakasundo, kung saan ang mga magulang ng mag-asawa ay nagkakasundo sa mga detalye ng kasal tulad ng dowry, mga kasunduan, at iba pang aspeto ng pag-iisang dibdib. Ang kasuotan ng mga Maguindanao sa kasal ay napakaganda at makulay. Ang mga babae ay karaniwang nagsusuot ng malong na isang tradisyonal na kasuotan na may magagandang disenyo at kulay. Ang mga lalaki naman ay karaniwang nagsusuot ng barong Tagalog na may mga detalyeng gawa sa tela ng pinya o juicy. Bukod sa mga ritual at kasuotan, ang mga kasal ng mga Maguindanao ay puno rin ng mga tradisyonal na pagkain at sayawan. Ang mga pagkain tulad ng tiyula itong, black soup, inilokan, stuffed chicken, at panggi, sticky rice ay karaniwang handa sa mga kasal. Sa mga sayawan naman, makikita ang mga tradisyonal na sayaw tulad ng tsingkil at pang-alay na nagpapakita ng galing at kagandahan ng mga Maguindanao. Ang mga kasal ng mga Maguindanao ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-iisang dibdib ng mag-asawa, kundi isang pagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, komunidad, at kultura. Ito ay isang pagkakataon upang ipagmalaki at ipahalagahan ang mga tradisyon at paniniwala ng mga Maguindanao. Maraming salamat sa inyong interes sa mga kasal ng mga Maguindanao. Sana'y patuloy nating ipagmalaki at ipahalagahan ang kagandahan ng ating kultura at tradisyon. Mabuhay ang mga kasal ng mga Maguindanao. Kapag aakyat na sa steps o hagdan ng mga kamag-anak ng babae at lalaki, karaniwang binibigyan nila ng payo ang mga kasalukuyang mag-asawa. Narito ang ilang mga payo na maaaring ibinibigay nila. 1. Payo sa pag-aasawa. Ang mga kamag-anak ay maaaring magbigay ng payo sa pag-aasawa tulad ng pagbibigay ng importansya sa komunikasyon, pagtitiwala, at pagmamahalan. Maaari rin silang magpayo tungkol sa pagharap sa mga hamon at pagkakasunduan sa mga desisyon sa buhay mag-asawa. 2. Payo sa pagpapalakas ng pamilya. Ang mga kamag-anak ay maaaring magpayo sa pagpapalakas ng pamilya tulad ng pagbibigay ng oras at atensyon sa bawat isa, pagtutulungan sa mga gawaing bahay, at pagpapalaki ng mga anak. Maaari rin silang magbigay ng payo sa pagpapalago ng pagmamahal at paggalang sa isa't isa. 3. Payo sa pagpapahalaga sa tradisyon at kultura. Ang mga kamag-anak ay maaaring magpayo sa pagpapahalaga sa tradisyon at kultura ng kanilang pamilya. Ito ay maaaring magkakaugnay sa pagpapanatili ng mga tradisyon at ritual, pagtuturo sa mga anak tungkol sa kanilang kultura, at pagpapalaganap ng mga halaga at paniniwala ng kanilang lahi. 4. Payo sa pagpapalago ng relasyon. Ang mga kamag-anak ay maaaring magbigay ng payo sa pagpapalago ng relasyon ng mag-asawa. Ito ay maaaring magkakaugnay sa pagbibigay ng espasyo at respeto sa bawat isa, pag-aalaga sa emosyonal na pangangailangan ng isa't isa, at pagpapalakas ng samahan at pagkakaisa. Yan na panagtana dito, mga kumanoto. Ito ba, ako, kung masaka dato, na anak kataw niya na to, mga nato, hindi daw tao, do, kalimuha ka no, sa mana ka no, pinagkalimuha, no, iging sa lupa. Patag sa, yaman sila siya, na arnad to na makabisita kami. Ngayon ka sa babay, na kanayan isa ka, makuma kami na naipanatang, so ang naipanatang, ay kanyan kay pesa kami, mga bisitan ka, na kanagyan mapya, mga putalo, magita ito babay, at naman na mamakoma, so mama, naipanatang sa mga kuran, mamapay ka no sa kanamapya, kanurino, kaya mo na bisita na pepenan, katakosakon. Magita pa ni Alpukuaning Gura, pepenino, katakosakaw, kasamba. Samba litakita no. Apera mapanagita na, litaki na armo na, tupang kasin manteka na armo na tapikin. Litaki, halikaluke, kasukan na ni litaki. Na, tago na ipapagkauma namin. So, wata nami babay sarka. Makasari kami sarka. Magita ni among taman. Kambakas atau ka. Kambrak atau kanginganin. Na ipatari kami sarka. Na ungangan ka. Na upamak kamasakit ginawa ng kakikauman ka. Na para kataon na presidente na ito. Na
Di pagkasakitan to at babay, di ka pagkasakiti. Isulinan ka sa kami, di ko kagaga, di ko katike ka umakuha niya. Asa rin ka kasakitan. Nambay, makapanutuman namin sa karato, na ungang ka, ka pamilya. Nasabot naman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Correct. 5. Payo sa paghahanda sa kinabukasan. Ang mga kamag-anak ay maaaring magpayo sa paghahanda sa kinabukasan ng mag-asawa. Ito ay maaaring magkakaugnay sa pag-iipon, pagpaplano ng mga pangarap at mga layunin, at pagtutulungan sa mga pang-araw-araw na gawain at responsibilidad. Ang mga payong ito ay ibinibigay ng mga kamag-anak upang matulungan ang mag-asawa sa kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. Mahalaga ang kanilang suporta at payo upang matagumpay na maabot ang kanilang mga pangarap at magkaroon ng matatag na pamilya. Kapag nagpapayo ang isang ustads bago ikasal, karaniwan nilang binibigyang diin ang mga sumusunod. 1. Paghahanda sa pag-aasawa. Ang ustads ay maaaring magpayo sa mga mag-asawa na maghanda sa pag-aasawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aral ng Islam tungkol sa pag-aasawa at pamilya. Ito ay maaaring kasama ang pag-aaral ng mga hadith at Quranic verses na may kaugnayan sa pag-aasawa at pagiging mabuting asawa. 2. Paghahanap ng tamang kasosyo. Ang ustads ay maaaring magpayo sa mga mag-asawa na maghanap ng tamang kasosyo na may parehong mga paniniwala at halaga. Ito ay upang matiyak na magkakasundo sila sa mga mahahalagang aspeto ng buhay mag-asawa tulad ng relihiyon, moralidad, at mga layunin sa buhay. 3. Pagpapalakas ng espiritualidad. Ang ustads ay maaaring magpayo sa mga mag-asawa na palakasin ang kanilang espiritualidad bilang mag-asawa. Ito ay maaaring kasama ang pagdarasal ng sama-sama, pag-aaral ng Quran at mga aral ng Islam, at pagpapalaganap ng mga mabubuting gawa at pagiging mabuting Muslim. 4. Pagkakaroon ng maayos na komunikasyon. Ang ustads ay maaaring magpayo sa mga mag-asawa na magkaroon ng maayos na komunikasyon sa kanilang relasyon. Ito ay kasama ang pagpapahalaga sa pakikinig sa isa't isa, pagpapahayag ng mga saloobin at pangangailangan, at pagresolba ng mga hidwaan sa pamamagitan ng mapayapang usapan. 5. Pag-aalaga sa pamilya. Ang ustads ay maaaring magpayo sa mga mag-asawa na mag-alaga sa kanilang pamilya at magkaroon ng maayos na ugnayan sa mga magulang, kapatid, at iba pang kamag-anak. Ito ay kasama ang pagbibigay ng respeto, pag-aaruga, at pagtulong sa mga pangangailangan ng bawat isa. Ang mga payong ito ng ustads ay batay sa mga aral ng Islam at naglalayong gabayan ang mga mag-asawa sa kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. Mahalaga ang kanilang payo upang magkaroon ng matatag at makabuluhang pagsasama na batay sa mga prinsipyo ng Islam. Maraming salamat sa panood ng Maguindanaon sa Facebook ko. Gitu kan. Angkat bukan. Bukan. Mahkuman kan. Bukan. Sadina. Sadina. Tahu. Nikahan. Rizalika. Dinapsi. Yung kapag magtataka ginto ba? Rumah ko ito ka. Pagkasama na namin. Pare, kanubarin ka? Nobyan ka. Ang mahal mo. Sabina. Saudi. Pananggul. Sabihin mo sa Tagalog. Tinatanggap ko bilang asawa ko, si Sabina, na anak ni Saudi. Manganin dito sa ako na. Ang duro ng ustads o Muslim prayer ay isang karaniwang gawain pagkatapos ng kasal sa mga Muslim na kasal. Ito ay isang panalangin na pinamumunuan ng isang ustads o Muslim religious leader upang ipagdasal ang mga bagong kasal at hilingin ang biyaya at gabay ng Allah sa kanilang pagsasama. Sa panalangin ito, maaaring isama ang mga sumusunod. 1. Pagpapasalamat. Nagpapasalamat ang ustads at ang mga kasama sa pagdalo sa kasal at sa biyaya ng pagkakaroon ng magandang pagsasama ng mga bagong kasal. 2. Gabay at patnubay. Hinihiling ng ustads ang gabay at patnubay ng Allah sa mga bagong kasal. Ipinagdarasal nila na gabayan sila sa kanilang pagsasama at tulungan silang harapin ang mga hamon at pagsubok ng buhay mag-asawa. 3. Pag-ibig at pagkakaisa. Ipinagdarasal ng ustads na palakasin ang pag-ibig at pagkakaisa ng mga bagong kasal. Inihiling nila na manatiling matatag at malalim ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok na kanilang mararanasan. 4. Kalusugan at kaligtasan. Ipinagdarasal ng ustads ang kalusugan at kaligtasan ng mga bagong kasal.
Inihiling nila na mapanatiling malusog at ligtas ang kanilang mga katawan at isipan. Ang dua ng ustads ay isang mahalagang bahagi ng tradisyon at pananampalataya sa mga Muslim na kasal. Ito ay isang paraan ng mga bagong kasal upang ipahayag ang kanilang pasasalamat at humiling ng biyaya at gabay mula sa Allah para sa kanilang pagsasama. Maraming salamat sa papanunod nyo sa Facebook page ng Magindanaon.